Sabi ko po kay Pastor Rene kanina, parang mas kinakabahan po ako magsalita ngayon. Mas kinakabahan po ako magsalita ngayon dito kaysa sa huli ko pong pagsasalita doon po sa Maugma. Dahil po siguro po sa tagal or di ko po alam. Kaya po ay isang biyaya po ng Panginoon sa akin na ako po ay muling harap sa inyo at gagamitin ng Panginoon sa kanya pong salita. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos namin na pinagmumulan ng lahat ng bagay, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito at lalo na Panginoon sa iglesyang ito na nagdiriwang ng kanila pong anibersaryo sa loob ng 4 na dekada ay kayo po ay naging mabuti sa kanila. Salamat nga po o Diyos at sa pagkakataong ito na kami Panginoon ay magsasama-sama na makakapakinig ng iyong pong mensahe sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na samahan niyo po kami. Ako Panginoon na yung gagamitin, itago niyo po ako sa iyong pong likuran at kayo po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Sa iyo po namin ito talaga pinagkakatiwala sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Humingi din po ako ng paumanhin dahil po ang aking pong pagsasalita ay 100% Tagalog. So, ako po at ang mga kapatid naming mula sa iglesia po ng SGRCC na kasama ko po ang iba ngayon ay bumabati po sa inyo ng 41st year church anniversary. Siguro po ilang church anniversary na din po na lagi kaming nagjo-join sa pagsamba sa inyo. At isang kagalakan po ito para po sa amin na makasama kami sa inyong pagdiriwang, lalo na po sa katulad ninyo na iglesia na tumagal na nga po ng 4 na dekada. Isang nakakamangha pa dito, ang iba sa inyo na narito ay narito sila mula noon hanggang ngayon nung una kayong nakobinan as a church. Samantalang kami ay hindi pa kami nakakaisang dekada. At kung iisipin namin, aabot kaya kami bilang iglesia sa ganong katagal? Or sa isang individual na mananampalataya, kami ba ay mananatili pa rin sa pananampalataya ng ganong katagal? Bakit ko po ito nasabi? Siguro sa loob po ng 4 na dekada ay marami kayong pinagdaanan na kalungkutan bilang isang iglesia. May mga struggle, nabanggit kanina ni Pastor, sa prayer, mga sitwasyon na maaring magpahina sa inyo bilang iglesia or bilang individual na mananampalataya. At minsan ay maari pang muntik ng magpabagsak ng inyong pananampalataya. Minsan po, nabanggit pa ni Pastor Rene na ilang beses na kayo nagpalipat-lipat ng lugar. May mga pagkakataon na kinapos ng budget. Kaya sa amin na maliit na iglesia, kaya namin harapin ito? At aabot kaya kami ng 4 na dekada o higit pa bilang isang iglesia? Alam po natin, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa pagsusustina at pagpapanatili ng Panginoon sa inyong iglesia at katulad din po naming maliit na iglesia. At naniniwala po tayo na ang lahat ng ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Tayo po ay humahawak kung kaya't pinanghahawakan po natin na ang lahat ay sa Panginoon. Kaya kung anuman po ang ating kakaharapin o anuman po ang inyong kakaharapin sa mga susunod na panahon, mayroon po tayong dapat panghawakan na hindi tayo panghihinaan ng loob. At yan po ang gusto ko pong maging titulo ng ating pag-aaral ngayon, na huwag panghinaan ng loob. Sinabi po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ito din po sana ang dumating sa atin na bilang mensahe. Kaya kukunin po natin sa 2 Corinthians chapter 4, beginning verse 16 to 18. 2 Corinthians chapter 2, beginning 16
to 18. Sabi po ng salita ng Diyos, "Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagaman ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan." Pagpalain po ang pagbabasa ng kanyang salita. So, sinasabi daw po na ang sulat daw po na ito ni Pablo ay masyado daw pong personal sa lahat ng iba niyang mga sulat, sapagkat dahil daw po ang Korinto ay dumaan po sa maraming suliranin. Nandiyan yung paghahati-hati, mga imoralidad, walang kaayusan sa banal na hapunan, sa pagsasalita ng iba't ibang wika, at higit sa lahat ay ang paglaban nila kay Pablo. Kaya't sumulat po si Apostol Pablo sa kanila, at sa sulat na iyon ay pinahayag niya ang kanyang pagdadalamhati, kaya tinawag iyon na sulat ng kapaitan o pagdadalamhati o kalungkutan. Subalit sa sulat daw na iyon ni Pablo ay maraming mga nagsisi sa kanilang kasalanan, lalo na po kay Apostol Pablo sa paglaban sa kanya. Kaya nga daw po itong pangalawang sulat na ito ay pagbibigay ng kalakasan sa mga nagsisi sa kanilang kasalanan. Ganon din ang patuloy na pagsuway sa mga hindi pa nagsisi sa kanilang kasalanan, partikular po sa pagrerebelde o paglaban kay Pablo. Ang mga nagre-rebelde daw dito kay Pablo ay inaakusahan siya na baka hindi na sa kanya sumasama ang Diyos. Sapagkat kung nasa kanya ang Diyos, bakit grabe ang kanyang nararanasan na mga paghihirap? At marami pang ibang mga pagbibintang kay Pablo. Subalit dito po pinakita ni Pablo na ang kanyang nararanasan ay pagpapatunay pa nga na talagang siya ay anak ng Diyos o siya ay tao talaga ng Diyos, sapagkat kahit anong hirap ng kanyang karanasan ay hindi siya sumusuko o hindi sila sumusuko. Kaya dito sa ating teksto, ganito ang sabi niya sa kanyang mambabasa na mananampalataya na nagsisi sa kanilang kasalanan ng paglaban kay Pablo. Kaya sinabi po sa verse 16, "Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw." Kung papansinin po natin, sa unang niyang sinabi, sa verse 1, ay binanggit na po yung salita na hindi kami pinapanghinaan ng loob. Inilagay po dito ni Pablo sa unang verse ng chapter 4 ang salitang na hindi kami pinapanghinaan ng loob, at ganun din dito po sa bandang huli. Kaya masasabi natin na ito yung pinaka-konteksto dito na binibigyan ng pansin o diin para sa kanyang mambabasa. Pagkatapos niya nga pong banggitin ito sa unang talata, ibinanggit niya ang mga dahilan kung bakit hindi siya at ang kanyang mga kasama ay hindi po pinanghihinaan ng loob sa kabila ng mga hirap na kanilang dinaranas sa pananampalataya at paglilingkod. Isa sa mga dahilan ay dahil sa kadakilaan at kaluwalhatian ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kaya binanggit niya sa verse 5, "Sapagkat hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo." So, binanggit niya yung kadakilaan ng ebanghelyo pagkatapos sa verse 1. At ito yung dahilan kung bakit siya at ang iba pang niyang mga kasama ay hindi panghihinaan ng loob dahil sa kaluwalhatian ng ebanghelyo. Binanggit pa doon na dahil sa ebanghelyong ito na ang kalagayan ng tao, kung wala ang pagliliwanag ng ebanghelyo sa kanila, ay natatakpan ang kanilang kaisipan ng prinsipe ng sanlibutan ito, na hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo. Subalit siya at ang iba pa ay nabuksan sa kaluwalhatian ng ebanghelyong ito, kung kaya't siya at iba pa ay hindi panghihinaan ng loob dahil sa kadakilaan ng ebanghelyo. At ang ebanghelyong ito
ang nagliligtas sa mga makasalanan tulad nyo at kagaya ko. Kaya hindi sila panghihinaan ng loob. Ganun din, hindi lang iyon dahil din sa providensya ng Diyos na kumikilos sa kanila, na anuman ang kanilang kaharapin ay hindi sila pinababayaan o hindi sila pinabayaan ng Diyos. At ito'y binanggit niya sa verse 8. Sinabi niya doon, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. At anumang mga pagpapahayag niya na ito ay nagpapaliwanag lamang kung bakit hindi siya o nasabi niya ang mga kataga na hindi kami pinanghinaan ng loob. Kaya ito po ay nagpapakita ng intensyon ni Pablo dito sa chapter 4 na hindi sila pinanghinaan ng loob, kung kaya't sinasabi niya ito sa kanyang mga mambabasa na huwag din silang panghinaan ng loob. At maari po, ganun din po sa atin ngayon. Subalit, bakit po tayo hindi dapat panghinaan ng loob? At saan ba maari tayo panghinaan ng loob? Yan po ang matatalakay natin dito. Kung sa kanila noon, meron pong iba't ibang uri ng pag-uusig at hirap sa paglilingkod, sa atin ngayon ay maari din na mayroon tayong mga bagay na pinanghihinaan ng loob o tayo nanlulupaypay sa ating pananampalataya at paglilingkod. Alam niyo po, kayo po makakapagsabi, hindi madali sa isang iglesia na katulad ninyo na tumagal ng 4 na dekada na hindi dumaan sa bakong-bakong daan. Hindi madali. At hindi man ganon ang pag-uusig ang ating naranasan o ang inyong naranasan na kagaya nila dahil marami ang sa atin ngayon. Maaring pinanghinaan tayo ng loob sa ating pananampalataya dahil sa inaagaw ng mga trabaho at mga negosyo ang ating oras para sa Panginoon. Maaari tayong pinanghinaan ng loob dahil natatabunan ng mga alalahanin, natatabunan ng mga alalahanin sa buhay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pinanghinaan tayo ng loob dahil maaring nagiging atensyon natin ang ating mga ambisyon kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Maaring ang patuloy na pag-iral pa din ng ating mga nananatiling kasalanan na humahatak sa atin upang patuloy na magkasala ay maaring maging dahilan ng panghihina ng ating pananampalataya o loob. Pinanghihinaan tayo ng loob dahil maaring mas nararamdaman natin ngayon ang panghihina ng ating pisikal na katawan. O mayroon kayong pinagdaraanan bilang isang iglesia na maaring manghina o malupaypay kayo sa inyong pananampalataya. Kaya dito po sa ating teksto, isang bagay na ibinigay pa na dahilan ni Pablo na kung bakit siya at ang mga kasama niya ay hindi pinanghihinaan ng loob sa pananampalataya. Ito po ay ating ibubuod sa mensahe na gusto kong iparating sa inyo ngayon. At ito po yung mensahe na makukuha po natin dito sa pangatlong dahilan ni Pablo kung bakit ang mga mananampalataya ay hindi panghihinaan ng loob. At ito po ang mensahe. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat panghinaan ng loob sa buhay na pangkasalukuyan sapagkat sa maluwalhating kalagayan na naghihintay sa pangkawakasan. Ulitin ko po, ang mga mananampalataya ay hindi dapat panghinaan ng loob sa buhay pangkasalukuyan, sapagkat sa maluwalhating kalagayan na naghihintay sa pangkawakasan. Kanina po sa panalangin ni Pastor Rene, binanggit po doon yung mga mangyayari sa atin o naghihintay sa atin sa pangkawakasang pangyayari. Kaya dito po sa pagbubuod ni Pablo sa pagbibigay ng dahilan kung bakit hindi siya at ang lahat ng mga mananampalataya ay hindi dapat panghinaan ng loob dahil sa pangkawakasang realidad na mapapasa atin. Dito po ay gumamit siya ng mga salitang panimbang at panukat. Sinabi niya po sa verse 17, panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sinabi niya dito, panandalian laban sa walang hanggan. Verse 18, sinabi doon, nakikita
at hindi nakikita. Yung nakikita, ang sinabi niya dito, mga bagay na may katapusan. Subalit yung hindi nakikita, walang hanggan. Parang sinasabi ni Pablo sa atin dito sa paggamit niya ng ganitong mga lingwahe na ang lahat ng bagay dito, pangyayari at kalagayan, mayroon ka ngayon, ay pansamantala lang iyan. Hindi iyan maikukumpara sa mga bagay na pangwalang hanggan. Dahil ang mga bagay na mayroon kinalaman sa Diyos ay para sa walang hanggan, laban sa bagay sa buhay na ito na pansamantala. Hindi maikukumpara iyon. Sabi nga po ng isang preacher, ang buhay daw natin dito sa mundo ay nakakulong sa isang bracket. Sa isang dulo, ito daw po yung pagsilang mo. At yung kabilang dulo, ito ang kamatayan mo. At sa loob ng bracket na ito o sa pagitan ng bracket na ito, nandyan ang lahat ng iyong karanasan. Pinaghirapan, naging pamumuhay, naging kalagayan mo, kapigatian mo, at marami pang iba. Subalit, yung labas ng bracket na iyan, merong walang hanggan. Naroon ang walang hanggan. Ang nasa loob ng bracket, may katapusan. May limitasyon. Pero ang labas ay pangwalang hanggan. Eternidad. Yan nga pong sinasabi ni Pablo sa ating teksto. Di ba sinabi niya sa verse 16, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Yung katawang lupa, ibig sabihin, yung ating panlabas na pisikal ay pahina ng pahina. Yung gamit daw dito na salita, ay ibig sabihin na to ay to corrupt throughout, to perish. Siguro, dati ay mabilis ka pa tumakbo. Kaya mo pa magbuhat ng medyo mabibigat o di kaya hindi ka basta-basta napapagod. Kahit maghapon pa iyan na trabaho. Pero ngayon, madali ka nang mapagod. Hindi mo na kaya magbuhat ng mabibigat. At hindi mo na kayang tumagal sa trabaho maghapon. Naaalala ko po nung una po akong mag-hike. Ang una ko pong nakasama o nag-encourage sa akin sa pag-hike ay yung kinuha ng Panginoon na si Pastor Noel Conanan. Una po naming pag-hike o pag-akit ng bundok ay sa Mount Pulag. Dati ay tinatakbo ko lang po yung pataas, doon pa po kami dumaan sa Akiki Trail na tinatawag na Killer Trail dahil po mataas iyon. Pero tinatakbo ko lang po pataas at pababa, tinatakbo ko lang po ang bundok. Pero ngayon, hindi ko na po kaya yon. Kaya ko, lalakad lang. Dahil nga po sa church, sa amin, ay yung papunta pong church ay paakyat, na-exercise po ako doon, araw-araw na paakyat. Makikita natin na may mga bagay tayo na ginagawa nating dati, ngunit ngayon ay hindi na. Dahil po tayo ay pahina na ng pahina. Yung ating katawan ay pahina na ng pahina. Ay dito ay ito yung kinikilala ni Pablo na siya at ang iba niyang kasama ay nararanasan nila ang katawang panlabas na pahina ng pahina. At yun din po ay makikita natin, tayo ay pahina ng pahina hanggang tayo ay dumating sa kamatayan. Kaya nga po paalala sa aklat ng Mangangaral chapter 12 verse 1 ay alalahanin ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago sumapit ang kapaitan ng katandaan. Diba? Dahil po tayo ay pahina ng pahina. Ano man po ang makabagong teknolohiya ngayon o saan man ito nakarating na sa pag-aaral ng pagdidelay ng pagtanda o paghihina, ay darating din po ang kahinaan ng katawan. Gaano man po ka advance in technology patungkol po sa mga medical procedure at sa iba pang mga gamit upang madelay ang pagtanda, ang katotohanan, darating tayo sa panghihina. Gaano ka man kalakas, kakisig, darating ang panghihina mo. Yan po ang panlabas na pagkatao, ang pisikal na katawan. Subalit binigyan din dito ni Pablo ang kahalagahan naman ng panloob na pagkatao. At ito ang buhay spiritual natin na ipanalangin niya ito sa mga taga-Efeso chapter 3, 16-17 na sinabi niya doon, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob.
Bakit? Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. O, dito po ay pinalangin o nananalangin si Pablo sa mga taga-Epeso na sila ay palakasin sa kanilang panloob na pagkatao. At dahil ito nga din po ay nangyari kay Pablo, ay siya ay napapalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinabi niya rin po ito sa Romans chapter 7 verse 22 na sinabi doon, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, sa kanyang panlabas na pagkatao, dahil sa kahinaan nito siya ay nadadala sa pagkakasala. Subalit sa panloob ay naroon ang kagalakan sa kautusan ng Diyos. Kaya ang punto, mga kapatid, hindi man natin maiiwasan ang panghihina sa panlabas na pagkatao ang ating pisikal na katawan. Subalit sa ating panloob na pagkatao ay patuloy tayong pinapalakas ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Nanghihina ang ating katawan, subalit sa ating spiritual na kalagayan o pamumuhay ay tayo'y pinapalakas. Last Sunday po, sa aming iglesia, marami po kami mga may edad na. At last Sunday, nakakwentuhan ko po sila habang kami po ay nagpapahinga. Nagsabi po sila ng kanilang iba't ibang nararamdaman sa katawan, lalo na po sa tuhod at paa. Bago daw po sumapit ang Sunday, ay nananalangin sila na sana ay palakasin sila at makaakyat patungo sa church. Kasi nga po ay paakyat. Nagkaroon din po kami ng membro doon na 82 years old. Nasa baba po kami, tabing kalsada, ay lagi po siyang umaaten. At nung malipat po kami ngayon sa bago po naming church, ay nahirapan po siyang maglakad. At actually, hindi na nga niya po mahakbang yung paa niya. Ganon-ganon na lang. Pero nandoon yung kanyang pag-akyat, nandoon yung kanyang kagustuhan na makasama sa pagsamba. Subalit ngayon po ay kinuha na po siya ng Panginoon. At nung dumating yung time na hindi na po siya makalakad at nung dinadalaw ko po siya sa kanilang bahay, ay halos umiyak po siya dahil sa pagnanais niyang makadalo sa pagsamba. Kaya po, mga kapatid, yan po ang patunay na bagamat pahina ng pahina ang ating katawan, subalit papalakas naman ang ating pagnanais sa mga bagay ng Diyos o mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos. Kaya muli, mga kapatid, manghina man ang ating katawan sa iba't ibang kaparaanan, alalahanin po natin ang sinabi dito ni Pablo, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil araw-araw ay pinapalakas tayo ng Diyos. Sapat ang kanyang biyaya sa atin sa bawat araw. Isang bagay na maidudulot sa atin sa ating mga panghihina o kahinaan ay mailalapit natin ito sa Diyos. Tayo ay magpapakumbaba, matututo tayo magdepende lang sa Diyos at tumingin sa darating na kaluwalhatian na mapapasa atin. Di ba ito po yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 18? Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kaya nga po ang ating mensahe, ang mga mananampalataya ay hindi dapat panghinaan ng loob sa buhay na pangkasalukuyan, sapagkat sa maluwalhating kalagayan na naghihintay sa pangkawakasan. Sinasabi din sa ating tekstos, sinabi ni Pablo, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Pansinin po natin ang sinabi dito ni Pablo sa King James Version po. Sinabi doon, for our light affliction. Sa Tagalog, sapagkat ang aming magaang kapigatian. Sinasabi ni Pablo dito na magaan ang kanilang pagdurusa, yung kanilang affliction. Pero tingnan po natin yung karanasan ni Apostol Pablo. Sa Galatians chapter 6 verse 17, sinabi doon, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ano yung paghihirap na yon? Sinabi sa Acts chapter 16 verse 22, ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Yan po naranasan ni Pablo.
Acts chapter 21, verse 30, ang buong bayan ay lumusod, buong lungsod ay nagkagulo. At sila Pablo, nandun sa templo, kinaladkad sila palabas. At nung nasa labas na, binugbog sila. At nang sabihin ni Pablo ang kanyang karanasan bilang apostol sa 2 Corinthians chapter 11, ang sinabi niya doon, lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na nabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabi gabing ako'y nasa laot. Verse 26, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Yan po ang karanasan ni Pablo sa paglilingkod, sa pananampalataya. And yet, sinabi niya, magaan. Diba? Sinabi niya, magaan. Para sa atin siguro, hindi natin sasabihin na magaan lang iyon. Napakahirap nun. At hindi lang yun, isinunod niya pa, sabi niya, hindi lang magaan, kundi sabi niya, panandalian. Kumbaga, kung susukatin natin itong mga pagdurusan na ito sa buhay na ito, ay hindi magtatagal. Bakit po? Dahil kung ihahambing po natin iyan sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, ay hindi po ito maikukumpara. Sinasabi nito sa atin mga kapatid na anumang kalagayan mo dito sa buhay na ito, anuman ang iyong dinadanas ay huwag kang panghinaan ng loob. Sa halip itong mga karanasan mo na ito ay magtulak sa iyo sa pagtingin sa mga bagay na mangyayari doon sa pangwalang hanggan. Dahil ang mga mananampalataya ay hindi dapat panghinaan ng loob sa buhay na pangkasalukuyan. Noong unang panahon daw po, ang mga tao ay nag-iisip ng mga bagay na pangwalang hanggan. Dahil nga ang buhay nila maiksi lang at lantad sa mga sakit. At lalo pa, wala pang mga gamot, wala pang vaccine na katulad ngayon. Isipin niyo po nung wala pang antibiotic at wala pang penicillin, vaccine. Nung kumalat po ang bulutong sa Europe, milyon po ang namatay. Bulutong lang po iyon. Ngayon magkaroon ka po ng bulutong, ay madali lang, hindi lalala dahil may vaccine. At ang lahat ng iyan, na makikita natin na produkto ng makabagong teknolohiya sa kalusugan at mga pag-aaral, kaya ang magiging resulta ay haba pang yung buhay dahil sa mga medical progress na nangyayari. Hindi katulad dati. Kaya ngayon, wala kang gaanong isipin na pangwalang hanggan dahil sa mga comfort ng buhay. Pero isang bagay ang sinasabi sa ating teksto, na ang mga bagay na pansamantala ay lilipas. Hindi magtatagal. Kaya para kay Pablo at sa iba pa niyang kasama, hindi sila tingin sa mga bagay na nakikita dahil nga ito ay lilipas. Sinabi niya iyan sa last verse ng ating text, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, dalawang salita daw po ang ginamit dito sa original, yung tumingin or seen. Sabi doon, the kind of seeing that result in recognizing and understanding. Yung isa naman, yung natural, normal na pagtingin sa isang object. Kaya, kumbaga, parang sinasabi dito ni Pablo, para sa kanila, mas nalalaman at naunawaan nila kung titingnan nila itong paghihirap na ito, ang nakikita nila o mas nakikita nila ay ang kaluwalhatian. Naroon ang atensyon nila sa maluwalhating kalagayan na naghihintay sa pangkawakasan. Ang mga bagay na pang-eternidad. At ito nga ang nakikita o makikita natin kay Pablo. Diba? Sinabi niya ito sa verse 14 pa lang. Sabi niya ito sa verse 14 na aming nalalaman na ang
ang buhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin na kasama ni Hesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Sa iba pang talata, Pilipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Colossians chapter 3 verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya para kay Pablo, naroon sa kanyang diwa, naroon sa kanyang pag-iisip ang maluwalhating kalagayan sa pangkawakasang realidad na kanyang makakamtan at ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya sinasabi nito sa atin, ituon natin po ang ating atensyon sa pangkawakasang realidad, hindi sa pansamantala na pangkasalukuyang kalagayan. Doon po natin ituon. Yan po ang hindi maunawaan ng marami, na ang atensyon lang nila ay sa buhay na ito. May mga tao na halos buong buhay nila ay ginugol sa pagtatrabaho na kahit Sunday ay walang pahinga. At minsan kahit po ang mga mananampalataya ay nahuhulog sa ganitong gawain. May mga tao na ang kanilang tuon ay maikot ang buong mundo bago sila tumanda. Pero sa mga bagay ng Diyos ay wala silang panahon. Sana hindi ito makita sa mga mananampalataya. At marami pang iba na pinagkakaabalahan ng marami na hindi nag-iisip na ang kanilang katawan ay pahina ng pahina, na ang kanilang buhay ay maiksi lang, at ang pansamantalang bagay, ang lahat ng bagay ay pansamantala, at pagkatapos ay iharap sila sa Diyos at ipagsusulit nila ang lahat ng kanilang ginagawa sa buhay na ito. Kaya kung meron akong kausap ngayon dito na ganyan ng isip, nakatuon sa mga bagay sa buhay na ito na hindi pinag-iisipan ang pangwalang hanggan, darating ka din sa katapusan. Ang bagong mahawak daw po ng record sa pinakamahabang tulay sa ating bansa ay yung katatapos lang na tulay doon sa Cebu, yung Cebu-Cardova Link Expressway, na mayroon po siyang 8.9 kilometers. At ang pangalawa daw po ang San Juanico Bridge na mayroon po siyang 2.16 kilometers. At yung pinakamaiksi ay nasa Rizal, yung Kasili Bridge na 16.5 meters. Kung isa ka sa mga maglalakad sa mga tulay na iyan, gaano man ang sukat o haba niyan, darating at darating ka din sa dulo, sa kabila. Ganyan ang buhay. Ganyan ang buhay natin. Gaano man kahaba ang iyong paglalakbay o paglalakad sa buhay na ito, tatawid at tatawid ka din sa kabilang buhay at haharap ka sa Diyos. Haharap ka sa Diyos. Kaya sa ating mga kapatid, isipin natin ito, na sinabi ni Pablo dito sa mga taga-Korinto na hindi sila dapat panghinaan ng loob sa kanilang pananampalataya at paglilingkod, sapagkat ang kanilang mga ginagawa ay hindi pang dito lang sa buhay na ito, kundi pang walang hanggan. Ang ating pagpapalago espiritual, ang pagpapalago sa kaalaman ng mga bagay ng Diyos, ang pagpapalago sa mga biyaya sa ating buhay, sa pag-ibig sa Panginoon, sa kabanalan sa paglilingkod, pagsambat, anumang bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya, ito ang dapat natin pahalagahan. Dahil ito'y pang walang hanggan. Kaya para kay Pablo, nangihina man ang kanyang pisikal na katawan, subalit ang kanyang paglagong espiritual, ang paglago sa mga bagay ng Diyos, ang paglago sa mga biyaya sa kanyang buhay, sa pag-ibig sa Panginoon, kabanalan paglilingkod, at lahat mga bagay na may kinalaman sa Diyos ay hindi nasasakop ng pagkabulok katulad ng pisikal na katawan. Hindi po nasasakop. Totoo nga mga kapatid, sa buhay na ito, marami tayong dahilan upang panghinaan tayo ng loob sa ating pananampalataya at paglilingkod. Isipin natin kung gaano kadakila ang nakamtan natin na ebanghelyo sa Panginoon. Isipin natin kung hindi nagliwanag sa atin ang kaluwalhatian ng ebanghelyo na binanggit dito ni Pablo sa verse 4, na tayo'y binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Hindi natin makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya, subalit sa biyaya niya, nakamtan natin ito. Kaya sa nakamtan natin na ito ay hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Minsan mapapagod ka sa pagtupad ng iyong tungkulin bilang mananampalataya. May kapaguran man minsan,
sa mga gawain para sa Panginoon. Subalit, ano po yung tagubilin niya? 1 Corinthians 15:58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Muli po sa inyo bilang iglesia, ilang dekada man na kayo at ang ilan sa inyo ay bakas na ang panghihina ng katawan at ramdam na ang iba't ibang sakit sa katawan. Galing man kayo sa malalayong lugar at tuwing Sunday ay sinusuong ninyo ang matinding traffic sa kalsada, makarating lang po dito. Anumang sitwasyon ang iyong pinagdaraanan ngayon, ito po ang tandaan natin. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat panghinaan ng loob sa buhay na pangkasalukuyan. Dahil sa maluwalhating kalagayan sa pangkawakasang realidad. Siguro po, kilala niyo po si Charles Thomas Studd na mas kilala po siya sa tawag na C. Studd, isang British missionary, isang mayaman na pinanganak sa mayamang pamilya, nag-aral, subalit noong 1885 ay sumama po siya kay Hudson Taylor sa China, naging missionary. At in-spend niya po yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon bilang missionary sa China, India at Africa. At nakakompose po siya ng isang kanta. Sabi niya po doon, "Two little lines I heard one day, traveling along life's busy way, bringing conviction to my heart, and from my mind would not depart. Only one life will soon be past. Only what done for Christ will last." Only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then in that day, my Lord to meet and stand before His judgment seat. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Tayo po'y manalangin. Totoo nga po, O Diyos, nararanasan po namin ang iba't ibang kahinaan o panghihina sa aming pananampalataya o sa buhay na ito. Totoo po, O Diyos, subalit sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan, Panginoon, ng Iglesia, sa pamagitan ng mga kapatiran, mga kaparaanan ng biyaya, kami iyong pinapalakas. Kaya salamat nga po, O Diyos. Sana, Panginoon, sa buhay na ito, hindi po, Panginoon, ang mga karanasan, sitwasyon namin sa buhay ang aming mas tinitingnan, kundi nakatuong kami sa darating na kalawalhatian. Maraming salamat nga po, O Diyos, sa lahat ng ito. Pinupuri namin kayo, tinadakila sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.